So, pag-usapan na natin I am requesting for your indulgence and understanding na kung pwede hindi ko na muna babasahin ang mga mensahe maliban mamaya if there will be time na tayo po ay makapaglatag. Kasi ito na ang ating State of the Nation Address. Ang totoong SONA sa mata at punto de vista ng ordinaryong mamamayang Pilipino. Okay? Number 1, lugmok sa kahirapan, nabubulok ang sambayanang Pilipino dahil sa bulok na gobyerno. Yan po ang totoong kalagayan ng ating bansa. Number 1, ang ating utang sa ngayon po, ang utang na ina ni Marcos ng kulang-kulang 3 taon, nadagdagan po tayo ng humigit kumulang 4 trillion pesos. Mga kababayan, that's why ang ating utang, mga kababayan, ay umabot na ng 16.8, almost 17 trillion pesos po ang utang ng ating bansa. We are talking about foreign debt, mga kababayan. Mga utang panglabas po ito na wala namang proyektong pumasok, subalit nilunod tayo sa pagkakautang ng Marcos government na ito. Ang kay Pangulong Duterte po, it is understandable because there was a rational basis why we need to apply for foreign loans and domestic loans. Sapagkat nagkaroon tayo ng dalawang matitindi at malalaking krisis na kinaharap. Yung Marawi War na umabot ng almost 5 months at nangangailangan ng rehabilitation dahil pinutol natin ang pinakaugat ng ISIS Mauti extremist terrorism sa Marawi. And we need to rehabilitate. And we need to pour in projects to rehabilitate upang maibangon po ang mga buhay at kalagayan ng mga mamamayan sa Marawi na tinamaan po at nadamay sa paglulunsad ng digmaan ng pamahalaan laban sa extremist terrorist group na Mauti ISIS. Number 2, for over 2 years, more than 2 years, nagkaroon tayo ng COVID-19 pandemic. It was a worldwide crisis. At yun po ay nagpalugmok ng maraming mga ekonomiya, even ng mga malalakas na bansa, including Estados Unidos at mga bansang Europa. Kaya nangangailangan natin po ng pagkakataon noon na tayo po ay umayon sa pangangailangan ng ganoong kalagayan. That's why we need to have loans, At kailangan magkaroon ng pump priming, Itutulak mo ang ekonomiya na hindi po siya mag-stagnant. Kaya nagkaroon po ng tuloy-tuloy na build para palakasin, palawakin po ang infrastructure programs at mga proyekto sa pag-rehabilitate ng mga tulay, pag-aayos ng mga flood control at pag-aayos po ng mga kalsada, paaralan, and airport and port, mga airport o paliparan at ang mga pantalan o mga daungan ng mga barko sa paligid po ng Pilipinas. So there were recorded or there is a record for that. May record po yan. At yan naman po ay public and transparent na mga impormasyon na ang mga nautang noong panahon ng Administrasyong Duterte ay ibinuhos po sa pag-rehabilitate sa Marawi after effect ng digmaan, sa COVID-19 pandemic na mga stopgap measures para hindi po malunod ang buong ekonomiya ng buong bansa. And pangalawa po, ang pangatlo pala, yung paglulunsad ng build more and build more para po magkaroon ng pump priming o para po maitulak na mabuhay ang ekonomiya. Yan po ang ginawa. Pero kay Bongbong Marcos Jr., there are no significant and concrete infrastructure projects and big ticket projects. Lahat lang po ay pinagdugtong, pinagtapos-tapos niya lang ang hindi pa nakukumpleto on the last part of the term of President Duterte, and yet hindi po ito mga bagong proyekto, mga kababayan. Kung kaya, nakakapagtaka bakit nalubog sa grabing utang ang ating bansa. Almost 4 trillion pesos po ang naidagdag na utang panglabas in just barely 3 years ni Marcos. So, nakakabahala yan sapagkat yun pala ang dahilan
ay taon-taon nagkakaroon tayo ng tinatawag na budget deficit. Ano po ang budget deficit? Ang budget deficit po, ang ibig sabihin yan, nagpapasa tayo ng batas upang magkaroon ng budget sa isang taon. Subalit ang collectible revenues and income ng bansa ay kulang para tustusan ang nakatalagang budget. Kaya ang nagkakaroon tayo ng budget deficit. Sapagkat inuuna po ang mga ayuda, inuuna po ang mga pork barrel, ang mga pandaraya, mga flood control project. At yan po ang nagiging sanhi na nabubutas po ang ating budget dahil wala ng pundo para sa basic services at iba pa pong pangangailangang serbisyo sa ikabubuti ng sambayanang Pilipino. Kung kaya, napipilitan taon-taon si Marcos na mangutang ng hindi bababa, mga kababayan, sa humigit kumulang 1.4 hanggang 1.5 trillion pesos para punuan ang ating budget deficit. Samantalang, every year po ay nagkakaroon ng pork barrel at congressional insertions na pinapayagan ni Marcos. Ang Kongreso na kinokontrol ng buaya na tambaluslos na pinsan niya. Mantakin mo ang kanilang insertion for 2025 sa sindikato budget, umaabot po sa humigit kumulang 470 billion pesos sa mga infra projects na ang magpapatupad po itong mga swapang at buaya na magnanakaw ng mga kongresista sapagkat sila din pong kontraktor ng mga naturang proyekto. In essence and in fundamental definition, yan po ay pork barrel. Sapagkat wala silang tungkulin o obligasyon na sila ang mangingialam sa mga pagpapatupad ng mga proyekto, lalo na po yung mga infrastructure, kalsada, paaralan, and other facilities that require the executive function. Sa presidente po yon, sa executive department po yon. Subalit dahil nga swapang at magnanakaw sa pundo, pinakikialaman nila every year, hindi bumababa sa 400 billion pesos ang kanilang mga pork barrel. At ito ay ibinulgar mismo ni Congressman Toby Chanco. Ibinulgar din po ito nila Congressman Ungab at even si former President Duterte na ibinalik na ang pork barrel. Ibig sabihin po, mga pundo ito na inilalagak ng Kongreso o ng mga kongresista at ilang mga senador na mahilig po sa baboy. Kaya binababoy nila ang pundo ng ating bayan, mga kababayan. Kaya po, yan ang dahilan kung bakit tayo po ay nalulugmok sa kawalan ng pundo, nagkakaroon tayo ng budget deficit. Ito pa, ang mga ayuda nila Martin Romualdez na ginagamit nila taon-taon para bumili ng mga artificial loyalty ng taong bayan, mga kababayan, ay umaabot din sa hindi bababa ng 400 billion pesos. Minimum yun ang mga AX, AKAP, MAIX, TUPAD, na ang lahat na yan, kinokontrol din po nila parang pork barrel. So may dalawang mukha ang pork barrel. Yung congressional insertion sa mga supposedly infrastructure project na ang nagngungontrata, ang nagtatakda ng mga pundo at nagtatago ng pundo para sila ang magpapatakbo. Yan ang pork barrel ay ang Kongreso. Karamihan dyan mga kontratista din na mga buaya at mga swapang na mga congressman na aliporis ni Marcos at ni Romualdez. Kaya nagkakaroon ng pork barrel 1. Yung pork barrel 2 po, ito yung ayuda na ang nagpapatupad din mga kongresista at mga kasabwat nilang politikong gobernador at mga mayor na kailangan loyal sa kanila at ginagamit naman ito para lukuhin ang taong bayan upang bilhin ang kanilang artificial na loyalty. Ayan. So, umaabot lahat ito sa mahigit 1 trilyon, mga kababayan. Now you understand, mga kababayan, bakit nagkakaroon tayo ng chronic financial hemorrhage o yung pagkakaroon ng hindi maampat-ampat at hindi mapatigil-tigil na tinatawag na budget deficit. Sapagkat hindi po napupunta sa makabuluhang mga appropriations na may talagang totoong estratehikong pagbabalik at benepisyo sa kabutihan ng mamamayan. Halimbawa, hindi naman ito napunta para palaguin at lalo pang palakasin ang agrikultura by building mechanization and modernization of agriculture, by improving irrigation,
and providing machinery support, capital input, and other related post and pre-harvest support para lumago ang ating industriya ng palay, mais, at pagkain sa agrikultura. Hindi po doon napupunta itong almost 1 trillion pesos ng ating pondo sapagkat yan po ay napupunta sa controlled fund. Dalawang muka ng pork barrel. Yung mga pork barrel na mga infrastructure insertions na tinatawag na CICA, Congressional Initiated Cash Allocations. At ang isa po, ayuda, na ang tawag dito ay pamimili ng boto, political bribery and political corruption fund, mga kababayan. At doon po ay umaabot ang 2 pork barrel o mga pandaraya sa pondo na ito ng almost 1 trillion pesos every year. At doon nagaganap po ang panggagahasa, pang-aabuso at paglulustay sa kaban ng bayan. And the reason for that, pinababayaan at kinokonsente ni Marcos sapagkat bilang Pangulo ng Bansa, siya dapat ang may pangunahing tungkulin na ipatigil po itong paglulustay, pang-aabuso at panggagahasa at pandarambong sa kaban ng bayan na for the last 3 years kinonsente at kanyang pinabayaang gawin ng kanyang pinsan at mga aliporis nila na mga buaya at mga magnanakaw na politiko, na mga kongresista. Sapagkat of course, obviously, nakikinabang siya. So, ang state of the nation is, under Marcos Jr., monumental corruption was restored. Never seen before, where the plundering of the nation's wealth and the rape of the people's money have been so brazen and scandalously conducted with arrogance and hubris, na as if hindi sila pwedeng punahin, hindi sila pwedeng sawatain, at hindi sila pwedeng batikusin. Sapagkat naghahari-harian itong tambaluslos na pinsan ni Marcos na ginagamit niya ang poder ng bulok at inutil na presidente na nangungunsinte dito sa uri ng kalapastangan ng nagaganap sa ating bayan. Klaro? Yan ang unang state of the nation. Kaya utang tayo ng utang na ina, taon-taon, ng almost 1.4 trillion pesos para punuan po ang ating deficit on revenue collection. So, ibig sabihin, nagbabudget ka ng 10 piso, pero ang income at kikitain mo is only 60 centavos. So, anong mangyayari dyan? Mangyayari dyan, mangungutang ka. At dahil dyan, sa 3 taon pa lang halos ni Marcos, ay almost 4 trillion pesos na po ang inilubog na karagdagang pagkakautangan ng ating bansa dahil bulok at inutil ang kanyang pamamahala, lalo na ang pagbibigay ng prudence and dignified protection and so-called appropriate and proper fiscal management o yung maayos na paglalarga at pagpapatakbo ng pananalapi at pundo ng ating bayan. Kaninong responsibilidad yan? Kay Marcos. Subalit yan po ay pinabayaan niya. Lalo na sa 2025 budget, mga kababayan, yung 6.3 trillion pesos na budget, sinasabi po ni Pangulong Duterte at ng ating iba pang mga kongresista at mga senador na may katinuan pa na maayos, including Ping Lacson, mahigit 1 trillion pesos dyan ay pork barrel at mga ninanakaw na pundo kagaya ng flood control projects. Wow, mga kababayan. Almost 1/5 or more than 1/5 ng budget ng buong bansa napupunta lang sa korupsyon, sa pagnanakaw. At yan po ay hindi man perpektong naiwala at napatigil o napadahan-dahan ni Pangulong Duterte, but significantly, ang korupsyon po sa loob ng gobyerno during the time of Rodrigo Duterte ay matinding nilabanan. Kung hindi man perpektong ito ay napatigil, yun po ay malinaw na nilabanan upang magkaroon ng signifikanting pagbagsak ng pagkukumit o pagsasagawa ng korupsyon because there was an inevitable existence of fear factor. Natatakot sila kay Pangulong Duterte na maiskandalo, mabunyag sa publiko o mamamatay ka o makakasuhan ka. Yan po, mga kababayan, ang ibig sabihin ng totoong State of the Nation Address. There is
a monumental restoration of systematic and plundering level of corruption in the government of Marcos and Romualdez. Kaya, hindi po transparent at walang paglalantad sa publiko, nagbenta na po ang ating bansa under Marcos last year ng 25,000 kilograms ng mga gold reserve ng ating bansa. Hindi ipinaliwanag, hindi rin po ito inireport sa taong bayan, which is supposedly it should be part ng katungkulan ni Marcos na magpaliwanag at nang sa ganon po ay malinaw na maintindihan ng taong bayan bakit yung reserbang mga ginto natin ay para sana yan sa paghahanda na hindi tayo maapektuhan kung magkaroon man ng mga krisis na malalaki sa buong daigdig worth 129 billion pesos. Saan ito? Saan napunta ang 129 billion pesos worth ng mga tinatawag natin na mga gold reserve? Hindi mapaliwanag, ito pa ang kahindik-hindik. Magdadalawang taon na ngayon, itong Maharlika Diskarte Fund, which is also subject for the review at the Supreme Court ng isang petisyon o dalawang petisyon, 500 billion pesos of public money, of people's money. Ang hindi rin po may paliwanag ni Marcos saan ito dinala. Magdadalawang taon na, there is no significant report of significant investment with strategic value of importance and advantage to the Filipino people. Hindi na nalalaman ng taong bayan saan na ang 500 billion pesos na Maharlika Diskarte Fund. 50 billion po dyan ay nanggaling sa Land Bank, mga kababayan, and I think 75 billion ang nanggaling sa Development Bank of the Philippines. And the rest ng mga pundo po nanggaling sa mga savings ng gobyerno, including ang pag-input ng Central Bank of the Philippines. So ngayon, ang mga magsasaka, ang mga magbubukid, manggagawang bukid, at mga mangingisdang maliliit at mga pobre, na milyon-milyong mga pamilyang nakaasa sana upang mag-improve ang ating sektor ng agrikultura, they do not have access to substantial and sustainable public fund support or input support from the government. Kaya lugmok ang ating agrikultura. All-time 15-year low. Ibig sabihin po, halos sa loob na nakaraang 15 taon, ito ang pinakabagsak at pinakalugmok na agricultural sector ngayon. Dahil walang pundo para i-improve, palawakin at lalo pang maging maayos ang irigasyon. Ang mga mechanization, ang modernization of agriculture, wala, mga kababayan, lugmok na lugmok. Kaya hindi na pupunta sa taong bayan ang mga pinangungutang ni Marcos, ngunit ito'y tinatapa lamang doon sa ninanakaw na kinukurakot na pundo like flood control projects at kung ano-ano pang mga abubot at borluloy na mga pork barrel ng mga kongresistang aliporis ni Marcos at Romualdez at ng ilang senador na mahilig din sa pork barrel. Hindi nila ito nilalantad, no? Atat na atat silang busisiin at papanagutin daw si Sara Duterte sa kanyang mga paglulustay o pag-abuso sa confidential fund. Ay sobra-sobra po ang kaabusuhan na ginagawa ng Kongreso. Hindi pa kasama dyan ang kanilang Joint Resolution number 10 ng Senate and House of Representatives, kung saan, mga kababayan, liquidation by mere certification, hundreds of millions of pesos to billions of pesos po ang inaabuso ng walang resibo at walang pananagutan. At yan po ay nagaganap ng turutudo ngayon sa ilalim ng gobyerno ng Marcos Romualdez. Bagamat hindi po yan napansin noon ni Pangulong Rodrigo Duterte, pero noon hindi ka basta-basta makakapag-release ng mga pondo nang hindi may paliwanag. Dahil po binabantayan ng COA. But itong joint resolution of the Senate and House of Representatives, mga kababayan, kung saan they are allowed to abuse public fund using liquidation by certification without submitting receipts or believable na mga report ng kanilang pinagkakagastusan ng mga pondong hundreds of millions to billions of pesos. Ngayon po ay namayagpag yan sa loob ng Kongreso under Martin Romualdez and Marcos. Wow! So, nawawala ng pondo ang taong bayan, nalulugmok sa kahirapan ng mamamayan, ngunit bundat
at enjoy ang mga magnanakaw sa kabanang bayan sa ilalim ng gobyerno ni Marcos. That should be the opening statement kung totoong magdi-deliver ng State of the Nation Address si Marcos doon mamaya sa Kongreso. That should be the opening statement. Under my watch, as your president, we are able to achieve, ladies and gentlemen, my brothers and sisters, and my countrymen, only under my term, that the monumental restoration of plunder, of corruption, and abuse of public fund have been so systematically restored because of my presidency. Yun dapat ang opening statement mo, bugok, Marcos. That should be your State of the Nation Address. Mantaki mo nagbebenta ka ng gold reserve, almost 25,000 kilograms of gold reserve, amounting to almost close to 130 billion pesos nang walang kadahilanan at walang lantad at hayag na pagpapaliwanag sa taong bayan. What do you call that? That is a plunderous act, worthy of an impeachment or a kick out from office, mga kababayan. Kaya nga ito dapat ang kanta sa mga Pilipino, no? Kasama na si Ka-Eric dyan. Na nakawan na at na-hold up si Juan, ngunit ang nagnakaw pa ang pinasalamatan, nabaon sa utang ang bayan ni Juan, ngunit ang nagnakaw pa ang nasa Malacanang. Yan po ang title ng kanta na yan ay Hold Up. Ang kanyang spelling, Filipino Hold Up, by Gary Granada. Si Gary Granada po ay a social activist, songwriter, composer na mga non-conventional songs ang kanyang mga kinakanta. Ulitin ko Na nakawan na at naghirap si Juan, ngunit ang magnanakaw pa ang nasa pamahalaan. Di ba hold up? Pero hinahayaan man nating hold upin tayo. Abusuhin tayo nitong mga kawatan ng politikong ito. Ka-Eric can only advocate, Ka-Eric can only facilitate a discussion, but the discernment, yung pag-uunawa, and the decision to do action according to the sovereign will of the people will depend and will also rely kung kailan at paano magkakaroon ng pagkamulat at pagkagising at pagkilos ng sama-sama ang sambayan ng Pilipino. Hindi tayo mapapagod sa pagpupukaw, sapagkat sa kasaysayan po natin, sa mga daloy ng aral ng kasaysayan at mga pangyayari sa pagbabago ng lipunan sa buong mundo, sa buong daigdig at sa ating lipunang Pilipino, ang taong bayan, kapag napuno at sila po ay nagdesisyon na humatol, may kalalagyan po ang mga magnanakaw at abusado sa poder. Yan po ay kasaysayan din ng ating bansa. But it will be the people who are going to decide about that. Okay? Kaya tayo po, facilitator. Tayo po ay catalyzer. Tayo po ay political commentator. We are giving the information and we are giving the perspective. Ang taong bayan po ang yayakap at tatanggap kung sila po ay kikilos o hindi. Peter Tabura Iwayan. O masakit pang likod ko, Peter, no? J.R. Rulli. Masakit pa rin po, pero pinipilit ko pong bumangon. Dahil I have to stand up and I have to talk and discuss things that matter most to the Filipino people. Kaya hindi na natin pinatulan ang katsipan ng Basti Duterte Diwata Tory boxing match. That's nonsense. Pero ang kulokoy na si John Vic Rimulya, na turingan pa namang DILG Secretary, yun po ang kanyang naging promotions, no? Pag wala ka nang magawa, no, sa Rome noon, sa Roma, kapag bulok na po ang ginagawa ng emperador at gusto niyang wag mag-alsa at magalit ang kanyang mga mamamayan sa imperyo ng Roma, nagpapatawag po yan ng mga gladiator war para linlangin at lokohin at aliwin ang mga mamamayan. Makalimutan nila ang pansamantala nilang kalagayang lugmok ang kanilang bayan at kahirapan ang kanilang dinaranas dahil sa bulok na pamamahala ng mga emperador. Ang tawag po dyan sa social psychology,
suspended animation. Inaaliw mo ang taong bayan para pansamantala ay mawala po ang kanyang focus sa kanyang dinaranas na pighati at kahirapan dulot ng bulok at palpak na pamamahala ng isang gobyernong umiiral na nagkakaroon po ng malalim at malawak na mga panglipunan, pangkabuhayan at pangekonomiyang mga epekto sa buhay ng mamamayan. Para sila po ay makalimot pansamantala, parang yung nagtitake ng cocaine at droga. Nagkakaroon ka ng effect na tinatawag ay suspended animation. Parang nagkakaroon ka ng alapaap. Mantakin mo, nagpa-boxing ka at sanction pa ng ng Games and Amusement Board, nandun pa ang DILG Secretary. Wow! Ano pa ba ang natitirang hindi nyo ginawang hindi matino? Lahat ng kabulastugan ginawa nyo na. Kaya walang kwenta po, cheap yun. At it is a non-issue to the people ang Basti Duterte Diwata Torre boxing match. Yan po ay para lamang linlangin, lituhin at guluhin ang kaisipan ng taong bayan na wag po tayo mag-focus sa totoong problema ng ating bayan. Kaya ang tawag yan, suspended animation o pansamantalang nakalutang ka sa alapaap. Nagkaroon bigla ng comedic relief, no? Ng clown relief, no? Parang clown, no? Anyway, let's proceed sa pangalawa. Maliban po dito sa pagkawala ng pondo, PhilHealth, ninakaw ng gobyerno mismo sa sariling mamamayan niya at sinabi ng Korte Suprema, buti na lang po naabutan ito ng temporary restraining order ng Korte Suprema kaya hindi naubos ang 89.5 billion pesos na PhilHealth Fund. Reserve sana yon para palawakin at paramihin pa ang magiging benepisyaryo at mga sakop na mga sakit na pwedeng mabigyan po ng public health insurance support ng government. So 60 billion mahigit po ang nakuha ng gobyerno at yan po ay malinaw na pagnanakaw ng gobyerno sa kanyang sariling mamamayan. Ang tawag po dyan, technical malversation. Ayan, pinaganda lang ang kanyang legal terminology, pero ang kanyang ibig sabihin yan, gobyerno mismo ninanakawan niya ang kanyang sariling mamamayan ng pundong para sana sa kanyang pangkalusugang programa ng mga mahihirap na pamilyang Pilipino. Okay. So maliban po dyan sa pangungulimbat ng kaban ng bayan, pagkalubog ng ating bayan sa pangungutang at pagkawala ng mga malalaking pondo, ano pa pong nangyari kay Marcos Jr.? What do we have as a state of the nation under Marcos? All-time low ang ating ekonomiya. Agriculture, bagsak. Manufacturing sector, bagsak. Tourism natin, bagsak. Brother Arnold Dicas, good morning to you. At sa iyong pamilya at sa Adelta na nandyan po. No? Maraming salamat sa pagtangkilik nyo sa Ka-Eric Live. No? Mga kababayan, we are not doomsday prophet na parang negatibo lang nakikita natin. Hindi po. Pero sa isang pagkakataon na overwhelming, no? Umaapaw ang negatibo at kontra sa interes ng mamamayang Pilipino na kaganapan, we cannot help ourselves na yan po ay isiwalat. Sapagkat kapag hindi natin sinabi ang katotohanan, para na rin kinukonsinti natin ang gustong mangyari ng mga nasa puder at kapangyarihan like Marcos and Romualdez, that we make a sedative effect of comic relief like the Duterte Diwata Torre boxing match, no? Na walang katuturan, walang saysay. Whatever they say about the 16 million charity donations, yan po ay pwedeng gawin na hindi ka magpaka-chip at hindi mo salaulain ang organisasyon ng Philippine National Police. At ganun din si Basti Duterte, matuto dapat siyang maging profesional ang kondukta niya sa kanyang mga pagpapahayag sapagkat siya ay alkalde ng lungsod ng Davao at siya ay pangsyonaryo ng gobyerno. Hindi na dapat siya pumatol sa pagiging mababa at cheap ni Torre, no? Siguro Basti Duterte needs to learn additional more political maturity so that he becomes more of a leader rather than a facilitator of conflict. Hayaan mo na si Torre, kung gusto niyo po kasuhan niyo siya sa court of law, pero yung kung sa Ilonggo pa makipagtapungulay ka, makipagsuntukan ka, balikan niyo po ang kanta ni Glock 9 na Sirena. Hindi po nasusukat ang pagkalalaki sa kapal ng bigote. Minsan, mas lalaki pa kaysa may bigote yung walang bigote na tinatawag na nakapalda.
na lalaki. Ang pagkalalaki po hindi sa suntukan sinusukat. Ang pagkalalaki po sinusukat yan sa iyong paninindigan sa tama. Paninindigan sa kabutihan ng iyong bayan, kabutihan ng iyong pamilya, at ipaglaban at ipagtanggol ang iyong karapatan at ng mamamayan at ang demokrasya ng buong bayan laban sa mga puwersa ng kadiliman at mga salot ng lipunan. Doon yan sinusukat sa paninindigan at sa uri ng buhay na iyong tinatahak. Kung ikaw ba ay para sa iyong kapwa at kababayan, you don't need to challenge people to do suntukan, no, o bugbugan. Hindi po ganyan ang sukatan ng pagkalalaki. Kung ako si Torre, no, hindi ganoon ang gagawin ko rin. And even if I were in the shoes of Mayor Basti Duterte, kahit ganoon po ang ginawa sa tatay nila, kailangan pa rin po manatili ang tinatawag na political maturity, level-headed, and professional conduct, na hindi tayo pumapatol sa ganyang uri ng mga paboksing-boksing o suntuk-suntukan. Hindi nasusukat ang paglilingkod at pagmamahal sa bayan sa pakikipagsuntukan o pakikipagbubugan. Mga ano yan, pang elementary days po yan. O sige nga, hawakan mo ilong ko, pitikin ko ang tainga mo. Ay, nako, balik tayo dito, pangalawa. Bulok na politika, kaguluhang pangpolitika, walang ibang nagsulsol nito kundi si Marcos. That is the State of the Nation Address. So ang una, monumental restoration of systematic corruption at all levels of government. Yan pong nangyari kung bakit taon-taon tayo po ay nawawalan ng mahigit 1 trilyong pesos sa pundo at kaban ng bayan dahil nanumbalik po ang sistematiko, malawakan at antas monumental na walang katuturan at walang pakialam ang gobyerno basta nakawin nyo ang kaban ng bayan, kalabanin nyo lang ang mga Duterte, huwag nyo kaming punahin, everybody happy. Yan ang ibig sabihin ng monumental restoration of plunder and corruption in government. Courtesy of Marcos. O sino magdebate dyan? Kung yan ay hindi totoo o totoo. Ako ay handa to face in public debate kung ang sinasabi kong under Marcos Jr., ang kanyang gobyerno ay nag-facilitate ng monumental restoration of systematic corruption and plunder of public fund at all levels of government. Yun talagang nangyayari ngayon dahil wala na pong fear factor. Decency and ang pagiging matakutin sa pananagutan at mayroong kang kalalagyan sa batas at tukuman sa panahon ni Rodrigo Duterte ay mataas. Sa panahon ni Marcos, zero. You do your corruption thing, go ahead. As long as you are joining the forces of evil to attack the Duterte political camp and you are not attacking the Marcos Romualdez government, everybody happy. Plunder and go, corrupt and go. Diba? So pangalawa po, ang kaguluhang pangpolitika. Imbis na pagkaisahin ni Marcos ang taong bayan at ang iba't ibang pwersang pangpolitika, nakipagsabwatan sila ni Martin Romualdez sa mga elementong may kasaysayan at karanasan ng taong bayan na ito ay nagpapalugmok ng ating bayan at ng politikang bulok. I'm talking about the Dilawan Pinklawan Sumbi na ngayon po protected, funded, and part of the machinery of alliance of Marcos and Romualdez. Ang malala, hindi lamang ang mga Dilawan Pinklawan Sumbi ang nakinabang, kundi pati na rin po mga hilaw na komunista nakasabwat din po ng Pinklawan at Dilawan. I'm talking about the Hontiveros Group, yung Akbayan Group, yung Niwi Group nila sa House of Representatives. Yan po ay mga hilaw na komunista. Wala silang NPA, wala silang armadong puwersa, pero sila ay nag-aastang komunista din. Yan po ay hilaw na komunista. Pero kasabwat din nila ang Dilawan Pinklawan survival zombies like Dilima at mga Cheljokno na yan at mga Trillanes. At ang pinakamalala po na naging kasabwat ni Marcos sa kaguluhang pangpolitika na nagaganap sa ating bayan ay ang CPP, NPA, LDF. Lalo na po ang kanilang mga urban operatives na ginagamit nila Martin Romualdez at nila Marcos, pinupunduhan at kanilang inuudyukan para lumawak at lumala ang kaguluhang pangpolitika sa pagitan po ng Marcos Romualdez political faction at ng Duterte political camp. Kaya ang resulta niyan, imbis na mag-focus sa totoo at tamang pamamahala at i-address po ang structural and institutional problems kung bakit ang ating ekonomiya nalulugmok, kung bakit inaalipin tayo ng Amerika
at kung bakit tayo ay nalulugmok sa tuloy-tuloy na kahirapan at pagbunga muli ng malaganap na korupsyon at pagnanakaw sa kaban ng bayan, yan po ang wala at hindi ginawa ni Marcos. Nawala po ang good governance at pumalit po ang maruming laro ng politika. That is the real state of the nation under Marcos. Lumala, lumalim at lumawak po ang tinatawag na political operations and demolition job and dirty political work instead of political unity and uniting the people on a principled good governance. Hindi po ginawa ni Marcos yan, mga kababayan. So si Ka Eric po ay nagpapawis dahil I'm not using aircon. Ano? Pag naggamit ako ng aircon, nanlalamig si Ka Eric na tagos sa buto ang lamig at masakit. Kaya ito ngayon, medyo nagpapawis si Ka Eric, mga kababayan. But we have to discuss. Hoy, don't forget mayroon tayong bigwas ng Agila. I hope that we will have a program by 11 a.m. No? Mamaya, no? Pangatlo, maliban po sa kaguluhang pangpolitika at panunumbalik ng mga mapangwasak at salot ng lipunan na naging bahagi ng alyansang taktikal at oportunista ng gobyerno ni Marcos, ang pangatlo po ay binubulid tayo at pinihila ni Marcos at ni Romualdez papunta po sa digma-digmaan at tapang-tapangan na baluktot at bulok na foreign policy. Dahil sa kagustuhan nila na magpasipsip sa Amerika, sa gobyerno ng Amerika, including kay Donald Trump. Kung kaya, pumayag tayo na virtually and technically ang Pilipinas po has been converted into an extended military base ng Amerika dahil sa dalawang kasunduan na patuloy pong namamayagpag under Marcos. Instead na ito'y pigilan. What are those? The Visiting Forces Agreement and the Enhanced Development Cooperation Agreement or Enhanced Defense Cooperation Agreement. Ang lahat ng ito po ay pumapayag tayo na imilitarize ng Amerika ang paligid ng Indo-Pacific area at tayo ang magsisilbing military base and forward deployment area ng mga kagamitang pangdigma ng Amerika ng kanilang mga missile and missile launcher system like the Typhoon missile launcher system. All of these, mga kababayan, yung digma-digmaan at tapang-tapangan ni Marcos ay nagbibit-bit po ito ng panganib ng digmaan sa ating pintuan. That we will become Ukraine Part 2 inevitably if Marcos will not stop the madness ng kanyang pagpapakatuta sa Amerika. Again, we are not anti-Americans. We are against the policies of the American government treating us as slaves in their modern imperialist domination program na hindi nila bibitawan na may mga bansang umaangat din at nagcha-challenge sa kanila like ang bansang China in the Indo-Pacific area and in the rest of the world. Ngayon, ginagamit nila yung imperialist domination nila at nagpapagamit naman tayo under kay Marcos Jr. We are being brought every day closer to a situation where war can explode anytime at the doorstep of the country, similar to Ukraine, because tayo lang po ang pumapayag na ang mga war technology, missile system, missile launchers, at ang malalaking paggawaang ng bomba at bala ng Amerika ay gagawin at ilalagak sa Pilipinas. Wow! Yan po ang totoong State of the Nation address, mga kababayan. Lugmok na tayo sa kahirapan, gumagapang ang ekonomiya, at mahigit 52% ng mga Pilipino ay nakakaranas po ng gutom at kahirapan everyday. Mga kababayan, impeachment pa rin po ang inaasikaso nila Martin Romualdez. Mantakin mo, nagpamisa pa sila kahapon doon sa Manila Cathedral. Complied and dapat obligado ang mga empleyado na mag-attend, no? Galing sa House of Representatives, at mahigit 200 mga aliporis ni Martin Romualdez ang nag-attend ng misa. Misa para sa Thanksgiving o pasasalamat. Pasasalamat for what? Pasasalamat na hindi pa kayo lumalaya sa poder at hindi pa kayo hinahatulan ng taong bayan sa inyong pagnanakaw at pag-aabuso sa kaban ng bayan at poder na inyong hawak. Yan sigurong ibig sabihin ng pasasalamat nila, mga kababayan, na hindi pa sila inaabot ng kamay ng paghuhukom ng taong bayan sa kanilang pang-aalipusta at pagsasamantala sa mamamayan gamit ang poder at pundo na kanilang ninanakaw. So nagpasalamat sila, ha? Gimmick po yun na kunwari malapit sila sa Panginoon.
nakalimutan nila Martin Romualdez, nila Tambaloslos, ang sinasabi sa Biblia, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon, ay makakasama ko sa kaharian ng langit o kikilalanin ng Diyos. Because even the evil and the devil and the demons, they do the same. Panginoon, Panginoon, pero demonyo. Yun pala ang kahulugan yan. Banal na aso, santong kabayo, natatawa kami sa inyo. He, 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 he. Yun po, mga kababayan, ang nagaganap. Matindi at malalim ang kabulukan at kaguluhang pangpolitika, instigated, funded, orchestrated by Marcos and Romualdez. At di bali nang gamitin nila ang mga salot sa lipunan at totoo at tunay na mga kalaban ng mamamayan, basta lang magamit nila na atakihin at durugin by all necessary means ang Duterte political camp. Yan pong ibig sabihin ng kaguluhang pang-politika, lalo pang lumulubha sa Pilipinas. At ang digmaan at tapang-tapangan ni Marcos at nila Romualdez ay nagbubulid sa atin sa panganib ng aktual na digmaan that may be similar to the problem where Ukraine right now, mahigit 1 milyon ng kanyang mamamayan, patay o casualty na, at mahigit na sa kalahati or almost 60% ng kanyang mga lungsod ay wasak na dahil dito sa digmaan niya sa Russia, mga kababayan. So, yan ba ang gusto ni Marcos? Nadadalhin tayo? Mukhang yun ang kanilang gustong gawin sa atin. Kawawa ang taong bayan kasi ang mga Marcos na ito at mga Romualdez at mga kasabwat nilang politiko, maglalayasan ito. Tatakas ang mga ito kapag nagkaroon ng digmaan sa Pilipinas. Sigurado po yan. And they will go to America, Europe, lalo na si Gibo Teodoro, na yun pala ay mayroon siyang golden passport at Maltese active citizenship. Subalit siya ay umahawak ng defense portfolio bilang defense secretary ng Pilipinas. My goodness. Kulukoy din ito si Gibo Teodoro, no? Tinago niya po itong katotohanan ito na bumili pala siya ng tinatawag na golden passport kasi you have to have at least mga 60 million pesos worth of investment or any other deposit to the bank in Malta or business amounting to such amount para makakuha ka ng passport. Kaya nga tinatawag yan na golden passport. At para magkaroon ka ng European status, magkakaroon ka ng Maltese citizenship. Yun. So tatakas sa mga ito. Iiwan nila ang taong bayan, no? Di ko manood, idol, sayang oras ko. Magtanom na lang kuutan, sabi ni Silly. Opo. Kaya nga nauna na tayo mag-discuss ngayon. Kasi sapagkat hindi naman po sasabihin ni Marcos ang katotohanan. It will not be SONA, mga kababayan. It will be SOLA. What is SOLA? State of Lying Address. Ayan. Kaya ano po ang dapat gawin? Huwag na tayo manood doon. Tayo ay magbasa, tayo po ay manalangin na sana po ay mangibabaw ang tapang at lakas ng loob at ang pagkamulat ng taong bayan at ganun din po ng iba pang sektor including the Armed Forces of the Philippines na hindi natin deserve ang ganitong uri ng kalapastanganan at kabulukan ng gobyerno. Mantakin mo taon-taon po under Marcos government, hindi bababa sa 1 trilyon pesos po ang ninanakaw sa kaban ng bayan ng mga politikong kasabwat niya, lalo na mga kongresista. Terrible. This is terrible. At samantalang mahigit 5 hanggang 6 na mamamayang Pilipino sa bawat 10 mamamayan ang hindi nakakakumpleto ng 3 beses na pagkain. Wow. So mga kababayan, yan po ang State of the Nation Address ayon sa punto de vista ng sambayanang Pilipino. All-time low ang agriculture. Bagsak ang ating pangisdaan. Bagsak din po ang ating market share sa ini-export natin. Bagsak din po ang ating katotohanan sa agrikultura at kabuhayan ng milyong-milyong mga Pilipino. Manufacturing sector bagsak. At ano po ang dami ng taong nasa lakas paggawa na hindi nakakapagtrabaho right now. More than 4 million of Filipino labor force are out of work. Mga kababayan, wow. Out of work, walang trabaho. And almost 10 million of the Filipino labor force ay nakikipagsapalaran, dugo, pawis at sakripisyo
doon sa labas ng bansa para maging overseas Filipino workers. Para lamang makapagpadala taon-taon ng humigit kumulang 1.2 trillion pesos that accounts for almost 27% ng ating mga pundo na ginagamit sa budget natin, nang gagaling po yan sa dugo at pawis ng mga manggagawang Pilipino. Wow! So mga kababayan, bantayan po natin ang post-SONA analysis ni Ka Eric. Kay Bongbong Marcos, walang katuturan po yun. At kaya nga sinasabi natin, SOLA ang kanyang gagawin. State of Lying Address. Sapagkat ang totoong kalagayan ng bansa, under Marcos, lugmok ang buong bayan, naghihirap ang mamamayang Pilipino, nabubulok araw-araw ang gobyerno ni Marcos at Romualdez. That is the truth. And that is the truth that the people cannot ignore, sapagkat nararamdaman nila sa pangaraw-araw nilang kalagayan. And we need to redeem our country. We need to reform and transform our government in a peaceful but yet determined sovereign will of the people. Kung kailan mangyayari yan, hindi po natin may tatakda. Kayo po ang magtatakda niyan. Basta, patuloy tayo mag-share ng video, makinig, manood, at iangat ang ating kamalayan, and maghanda tayo that we will be part of a concerted na sama-samang pagkilos ng mga Pilipino para bawiin ang ating bansa sa pagkalugmok sa ilalim ng nabubulok na gobyernong Marcos Romualdez. Ayan. Do not forget, sa kasaysayan ng mundo at sa kasaysayan ng mga lipunan, the people united will never be defeated. If it is now, if it is not today, definitely it will come. The people united will never be defeated. Yan po ang panawagan natin. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Natutuwa po ako na nandyan kayo at nakikinig pa rin kay Ka Eric sa makabuluhang talakayang bayan para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Maraming salamat for your prayers and for your positive thoughts that one day it will come. The people will be awakened and they will collectively act on their sovereign will in a peaceful manner but determined to change the course of history, to redeem our country, reform and transform the government, and bring about real peace and development for the Filipino society, for the Filipino nation. Maraming salamat. Bye for now. Tama na ang panlilinlang. Tama na ang panggigipit. Panahon na para manindigan. Panahon na para lumaban. Kasama sina Dr. Lorraine Badoy, Jeffrey Ka Eric Celis, at Attorney Marlon Busantog. Walang inukurungan, ilalantad ang katotohanan. Kasama mo ang bigwas ng agila, lakas ng bayan, tinig ng katotohanan.